Uy! Kayo, inabalan yung sekretary ha. Bagong-bago pa lamang sa posisyon eh. Ang atin pong partner sa programa ito. Ngayon po ang tawag natin sa kanya, Sectol. Secretary Francis Tolentino ng DOLE. Sec, magandang umaga po. Ay, magandang umaga po, Adjen. Magandang umaga sa inyo mga taga-subaybay. Kamusta po kayo? Kamusta po ang isang linggo natin sa DOLE? Ang mga 4 na araw pa lang ho ito. 4 na araw pa lang ba? Excited ako masyado. Walong tasang kape. Nako. Ate na ho, konsumo. Okay naman po. At palakad na nga po ako ngayon nung nahagilap ako ng mga kasamahan natin dyan. Opo, meron daw tayong programa para tupad program po ba ang tawag dito para sa pagbubukas ng eskwelahan, Sec? Ay, opo, meron po tayong ganyang programa. Ngayon, nagsimula na po yan kahapon. Opo. Buong Pilipinas po yan. Kick-off sa Caraga. Ngayon, ongoing po. At mga 240,000 beneficiaries po yan at halos 5,000 eskwelahan mahigit ang involved nationwide po yan. At yan naglalayon na makapagbigay kahit panandali ang trabaho sa ating mga kanayunan. Ganun na rin makatulong sa DepEd sa pagbubukas ng klase ngayong linggong ito, sa darating na linggo. So ongoing po yan at maganda naman po report sa akin at bukas nga dyan naman ako pupunta ng personal sa Laguna para masabaybayan yung mga kaganapan po doon. Sa ating mga kabayan nagtatanong, paano ba makakapasok dito sa tupad program, Sec? Sa tupad program sa Brigada Eskwela, makipag-ugnayan po kayo sa principal sa school na kapartner po ng DOLE at sila po ang naglilista. Pero ngayon po ay talagang abala pati mga principal at yan po ay nagbibigay po ng beneficiaries ng listahan ay ang DepEd. DepEd po. Kami po lang kami lang ang maalalay sa Department of Education. Pero ang pondo po, ang sweldo, galing din po sa DOLE. Sa DOLE po yon. Pero ang mga tao na napinili, kasi sila nakakilala sa PTA Opo. Sila nakakilala sa mga guro at kung ano yung mga priority ng mga eskwelahan. Alam ko marami sa NCR, ang parang ngayon ay Valenzuela, Malabon, Nabotas, QC, marami din po. At buong Metro Manila, marami. At maging hanggang Kidapawan po, meron po tayo ngayon. Hindi ko lang po mapuntahan na yan. Alam nyo, sa laki ng lawak niyan. Tayo po Opo. Sa kabatiran po ng ating mga kabayan, usually po, mga ilang araw po ito na sila yung magkatrabaho? Meron pong tatagal ng 12 days, meron pong tatagal. Kahapon yung isang regional director, dahil paulan-ulan daw sa kanila, baka abutin ng 15 days kahit doon sa labas na para mas pati mismo yung grounds ay maayos. Magkano po allotment ng DOLE sa ganitong programa? Yung kanila pong minimum wage na matatanggap, siguro mga 2B ang lahat-lahat na yan. Malaki-laki pala, no? 2 billion nationwide, no? Opo. Pero ito ho naman kasi intended lang kasi sa school opening po, Sec. Opo, taon po yan. Ayun. Yan po ang iraras niyan. Kasi alam ko, ang programang tupad, malawak po ito. So, ngayon lang, sinabayan natin kasi pagbubukas po ng klase, Secretary. Opo, at maraming ayusin sa paaralan. Kailangan mabilis kasi. Opo. Pasukan na Di ba binago po yung school calendar? Dati po yan hindi naman June. Bumalik ulit sa June. Opo. Ang sabi, June 8 ata, by this coming Monday ay magsisimula na po ulit ang... Opo. Pero meron po mga eskwelahan, kahit nagsimula na yung pasukan, nandun pa rin ho yung tupad. Yung mga gate, yung mga nasa labas, yung school grounds na kailangan ayusin. Nako. Pagkatapos itong school opening, ano ang kasunod na programa natin para po sa tupad? Meron na kayong idea, Sec? Wala pa ho ngayon, pero mamaya may meeting ako sa MMDA. Opo. At niisip ngayon na binabalangkas na itong ilang mga baradong estero. Yun, naku, tama po yan. Paspasan na rin yan. Medyo komplikado lang yan. Hindi basta-basta po yan kasi alam nyo, yung sanitary conditions po niyan at saka hindi po pwedeng basta-basta ho yan dahil alam niyo, nag-MMDA din tayo, 273 steros po pinag-uusapan natin at yan po
siyempre malalim yung iba dyan Opo. na tubig at medyo madumi talaga. So yun po yung pag-uusapan naman namin mamaya. Ay, opo. So, hintayin namin ang detalye niya. Sek, baka may update lang kayo doon sa Gumuhong Gusali? Kasi di ba preventive suspension natin yung regional director doon? Opo. Kahapon nagsimula yung on-site investigation naman ng yung team na kinreate ko para doon sa internal. Opo. Ang aking tagubilin ay on or before June 12 dapat may report na kung ano talaga yung nangyari. Pero habang tayo nag-uusap at pasintabi sa mga Opo. kumakain ay alam ko ongoing pa at may mga nabalidate na may mga kasamang pamilya pa yung iba. Yun na nga, opo. Kaya yun po yung mga bawal. Hayaan mo natin matapos, pero kami, ang Employees Compensation Commission, nagbigay na doon sa tatlong na-identify kasi may pangalan na yon, 15,000 assistance, tapos 30,000 bureau assistance. Bukod pa doon Opo. sa binibigay ng ibang ahensya ng pamahalaan. Opo, tama. Dapat talaga ma-maximize natin itong ECC kasi laki naman pondo nito para talaga ito sa mga empleyado, yung nangyari yung aksidente doon sa pagawaan nila mismo. Di po ba, Sek? Tama po yan. Hindi lang yan. Maraming sabay-sabay na mga nangyari kahapon. Siguro hindi ka pa isiwalat yung mga Opo. ibang detalye. Merong isang kaganapan sa Kabigulan na hindi naman aksidente pero nagkaroon din ng work stoppage order ang isang barko na hindi sumusunod sa lituntunin at marami napakalawak pala nito. Ay, opo. At kaya ngayon paalis na rin po ako dahil Opo. kailangan matutukan lahat ito mga nangyayari po ngayon. Last point na lang po, dapat talaga mapalakas natin yung OCHS, ano? Kasi ito po Opo. makapangyarihan po itong departamentong ito, pero minsan po kulang talaga ng tao, Sek. Kulang, napakalaki ng lupa dyan, malapit sa inyong istasyon. Opo. Sa Quezon City. Oho. Pero talagang kulang ang kanilang mga tao. Papasyalan ko po yan, hindi lang na Chechempo at may kalayuan sa Intramuros, pero lahat po yan iikutan ko. At pilitin ko tapusin hanggang sa susunod na linggo. Hiwa-hiwalay kasi ang mga opisina nito eh. Kaya nga po. May sa Intramuros, may Quezon City, meron sa Balawe, kung saan-saan po eh. Meron sa Makati, meron sa Pasay. Nako. Kaya hindi natin maikutan na sabay-sabay. Sa Lunes po, kahapon kasi nagkaroon ng flag ceremony. In-announce ko na tuwing flag ceremony. Kasi dati-rati ang flag ceremony nila tuwing minsan lang sa isang buwan. Opo. Sabi ko, every Monday talo pa tayo ng eskwela. Pagkatapos po, every Monday alternate, mag-report yung mga department heads, yung mga bureau. Pero ka-alternate po yung mga labor leaders, yung mga sektor na manggagawa. Gusto ko po magsalita rin sila. Ayun, yung mga sektor ng management. Sila po ang guest speaker namin. Tama. Maganda po yan. Kung ano man ang sasabihin nila at doon na rin kami mag-uusap. Kung ano po yung mga hinaing nila. So every other Monday po yan. So mga iba't ibang labor groups, tapos iba't ibang management groups, tapos yun namang mga sa internal ng mga bureaus ng DOLE. Yun po yung ating gagawin para na sa ganun, kasi ang sinasabi ng iba, hindi sila nakakaharap. Doon na kayo sa flag ceremony, doon tayo magsalita. Doon sila magsalita po. Sektal, baka may mensahe kayo sa mga employer at mga manggagawa. Siyempre po, sa partikular, sa panguna ninyo. Sa mga po natin, sa June 11, yung DOLE Trabaho Agad, Job Fair, simula po sa June 11, nationwide din po yan, hanggang sa Araw ng Kalayaan, sa June 12, marami po mabibigyan ng trabaho mga kabataang Pilipino. Sek, ingat po kayo. Magandang umaga po. Salamat po. Magandang umaga po. Secretary Francis Tolentino ng DOLE, ang atin pong nakapanayam.